mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan na tumatangkilik po dito sa ating evening talk with Pastor Rodi. Nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa muli at ligtas sa anumang karamdaman, ligtas sa anumang mga mabibigat na mga pagsubok o mga pinagdaraan ng hindi natin iniisip na pwede makatinag sa atin. Tulungan nawa tayo ng Panginoon. At sa ngayong gabi ay may isa na naman tayong episode na tatalakayin. Ang topic po natin is Home of Forgiveness, tahanan ng pagpapatawad. Last episode natin ay yung Home of Love, nagpatawad. Ngayon naman, tahanan ng pagpapatawad ang atin pong tatalakayin. At ang text po natin dito ay nasa Lucas 5:17 hanggang 32. Kung kayo po ay nagtitake note, pwede nyo pong sundan ang mga verses na ito. Medyo mahabang basahin, verse 17 to 32 ng Lucas Kapitulo 5. I-summarize ko na lang po ang mga content o mga bagay-bagay na nandito mababasa natin. Mula po sa verse 17, ay mapapansin po natin una dito, ang Panginoong Hesus ay nangaral. At sa pangangaral niya may mga nakakita na mayroong kapangyarihang nag-i-exist o nagmamanifest. Sapagkat sa tuwing ang Panginoon mangangaral, mayroong pagpapagaling, mayroong deliverance, mayroong kapangyarihang nahahayag po. At kalakip nito, mayroong din mga parisiyo, mga doctor of law, sa verse 17, na nauupo doon at nagmamasid, kumbaga ay nag-aabang ng kailang mga nais-abangan. At mayroon din naman doong mga nagsigaling sa sakit at dahil po sa ganong mga pangyayari sa ministry ng Panginoon na lagi mayroong pagpapagaling, may isang lalaki doon na paralisado. Natunugan niya din naman. Natunugan niya na si Jesus ay nandoon at bantog sa lugar na yon na ang Panginoong Jesus ay talaga nagpapagaling. Ang lalaki pong ito ay hindi makalakad na sulo. Kaya ang kanyang mga kaibigan ay nagkasundo-sundo, nagkaisa na itong kaibigan nilang paralisado ay tulungan upang dalhin doon sa Panginoong Hesus. Titingnan po natin dito sa topic na to na Home of Forgiveness. Una, i-describe natin kung paano in-express ng mga kaibigan nitong paralyzed ang kailang pagmamahal sa kanilang kaibigan. Di po ba may mga kasabihan ng kaibigan o maraming kaibigan, andyan lang yung kaibigan mo pagka mayroong masisip-sip sa iyo. Kung baga mayroong ka pang katas, mayroong kang pera, mayroong kang maibibigay, at kapag wala ka nang maibigay, yung mga kaibigan isa-isa pong nawawala. Tulad ng mga kaibigan ng prodigal son. Nagkandawarala na yung mga kaibigan nung ang prodigal son ay pulubi na. Pero itong paralisado na walang kakayahang maglakad, bedridden na lang, o nakahiga na lang sa kaniyang higaan, hindi po siya iniwanan. O kung anumang pinagsamahan ng magkakaibigan ito, mukhang napakaganda. Siguro mga Kristiyano itong kaibigan. Bakit ko nasabi? Sapagkat sabi sa I think Proverbs 17:17, ang kaibigan ay matatakbuhan sa panahon ng pangangailangan. Diyan po malalaman kung ang kaibigan mo ay kaibigan mo. Kung tunay na kaibigan. Kung siya po ay natatakbuhan, maaasahan sa panahon ng pangangailangan. Siya nga po ay kaibigan. Itong paralyzed na lalaki, wala po siyang kakayahan. Pero itong mga kaibigan niya, nag-initiate. Nang narinig nila na si Jesus ay nandun sa isang lugar, nangangaral at nagpapagaling, ang mga kaibigan nitong paralyzed ay nagkaroon po ng paghilo. Sa verse 19 ng text natin, and when they could not find by what way they might bring him, because of multitude, they went upon the housetop and let him down through the tiling with his coats into the midst before Jesus. Sa punong-puno yung bahay ng tao, wala na pong madaanan doon sa pintuan,
doon sa passage, wala na talagang paraan para maipasok yung paralyzed at madala doon sa harapan ni Jesus. Kaya anong sabi? Iniakyat nila sa bubungan ng bahay at siya'y inihugos mula sa butas. Binutas po yung bubong ng bahay na kinaroroonan ni Jesus nang siya po ay nangangaral. Hindi naman nagalit yung may-ari ng bahay. Siguro naintindihan din naman na mas mahalaga yung pagkakataon na yung paralyzed ay gumaling. At sa tindi ng commitment, kaya ang tanong dito, anong klaseng pagmamahal ang inexpress ng friends nitong paralyzed? Dito sa kaibigan nilang paralyzed. Anong klaseng pagmamahal? Pagmamahal hanggang sa ikaw ay gumaling. Hanggat ikaw ay mayroong sakit, hindi ka namin iiwanan. Hanggang paralyzed ka, hindi ka namin iiwanan. That is a true friend. Hindi sa iniwanan. Kaya, yamang hindi mo kaya, pare, kaming bahala. Dadalhin ka namin sa Panginoong Jesus. Dahil gusto namin gumaling ka. Dahil ang aming faith, pag nadala ka namin doon, sure, gagaling ka. Ito po ang prinsipyo marahil nitong mga kaibigan nitong paralisado. Napakaganda po ng mga kaibigan na to. Hindi ka nito dadalhin doon sa pagkasawi o doon sa kawalan ng pag-asa, kundi sila pa mismo ang naging mitsa, naging daan upang ang paralyzed na walang kakayahan ay madala doon sa harapan ni Jesus. Paano po kayo naghanap ng kaibigan, mga kaibigan, mga kapatid? Ito po ay isang example kung paano ka maghahanap ng tunay na kaibigan. Kaibigan na mayroong simpatiya at mayroong pagmamahal sa iyo na kayang i-express by their sacrifices, by their efforts, by their ideas. Naghanap ng paraan. Isipin mo, sarado na ang bahay halos sa dami ng tao, hindi na makapasok ang sinuman. Nag-isip ng paraan itong mga kaibigan. Iniakyat sa bubong ang paralyzed. At walang madaanan sa bubong, binutas nila ang bubong. At ang butas itinapat sa may harap ng Panginoong Hesus. Kaya nang may butas na, inihugos nila itong paralyzed na kaibigan nila doon sa tapat sa harapan ng Panginoong Hesus abang ito'y nangangaral. So ganun po ang ginawang procedure and expression of love of this friend. Doon sa kanilang kaibigang paralisado. Okay? Ganun po kaganda ang kanilang mga aksyones na ipinakita. And what kind of faith did the paralyzed friend express? Anong klaseng faith? Isang unwavering faith. Ang faith nitong friends at ang faith nitong paralyzed. Kasama na siyempre yung faith ng paralyzed. Kasi kung ayaw ng paralyzed, magrereklamo ito. Sabihin, pare, huwag yun akong dalhin doon. Hindi ako naniniwala doon. O siyempre, pwede magsalita ng gano'n. Sabi ng paralyzed na ito, kung wala siyang faith, ayaw tayo papasukin, puro ang bahay, wag na tayo magpilit. Some other time na lang. Pero hindi. Ibig sabihin, yung may sakit, yung paralyzed, at saka yung kanyang friends, mayroong united effort, united hope, united faith, nagsasama-sama, nagkasundo-sundo sila, and naihugos nga sa harapan ni Jesus itong mayroong karamdaman, itong paralyzed. Ganong kahirap, mga kapatid, na makapasok sa bahay. Subalit gaano man kahirap dahil mayroon silang faith. Faith ng mga friends, faith ng paralyzed, sobrang tiwala nila sa Panginoon na hindi talaga pwedeng hadlangan yung faith nila. Because faith is the evidence of things not seen. Katunayan ng mga bagay na hindi mo pa nakikita at mangyayari, naniniwala ka. Kaya, andon, naniniwala itong friends, naniniwala itong paralyzed na pag siya naiharap, nandala sa harapan ni Jesus, sigurado, gagaling. Yan po ang kind of faith na meron sila. At ito, nangyaring nandoon na. Nasa harapan na ng Panginoong Jesus. And when they could not find the way, doon sa daanan, ito, sa bubong dumaan, at ano naman ang sabi ng Panginoon? And when He saw their faith,
He said to him, Man, thy sins are forgiven. Nang nakita ni Jesus, ang ginawa ng mga kaibigan na ang paralisado ay pinagsikapan na ihugos doon sa harapan ni Jesus upang ang Panginoon ay makalapit, umalapitan nila. In-appreciate ng Panginoon ang effort nitong mga magkakaibigan. Kaya ang sabi niya doon sa lalaki na walang kakayahan na tinulungan ng kanyang mga friends, when Jesus saw their faith, He said, Man, thy sins are forgiven you. Ang mga kasalanan mo ay pinatawad na. Okay? Ang mga kasalanan mo ay pinatawad na. At anong nangyari? Anong nangyari? Yung mga Parisiyo naman nandoon ay nagreklamo. Ang aligasyon ng mga Parisiyo, sino naman itong Jesus na ito? Nagpapatawad ng kasalanan. Diyos lang ang pwedeng magpatawad. Kaya ito pala mga Parisiyo, hindi naniniwalang si Jesus ay Diyos. Parang yung mga iglesia ni Kristo, parang yung mga relihiyon na hindi naniniwala na si Jesus Diyos. Kaya nagreklamo ang mga Parisiyo. Sino itong nagsasalita ng mga kapusungan? Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Kundi ang Diyos lamang. Sabi ng mga Parisiyo. But when Jesus perceived their thought, He answering said unto them, What reason ye in your hearts? Ano mga sinasabi nyo sa inyong puso? Whether is easier to say, Thy sins be forgiven thee, or to say, Rise up and walk? Hindi alam ng mga Parisi, Doctor of Law. Titindi ng aral nito, Doctor of Law. Pero hindi nakakaintindi na si Jesus ay Diyos. Kaya, nagpatawad ng kasalanan. Ito mismo mga Parisi nagsabing, ang magpapatawad lang ng kasalanan, Diyos. Si Jesus nagpatawad ng kasalanan kasi siya, Diyos. Di po ba? Diyos siya. Ang tao, walang kapangyarihang magpatawad ng kasalanan. Kaya yung mga Parisi hindi makapagpatawad ng kasalanan. Yung sino man hindi makapagpatawad ng kasalanan ng sino pa man. Pero si Jesus nagpatawad. Kaya sabi niya dito sa paralyzed, anong sabi ng Panginoong Jesus? Pinatawad ang iyong kasalanan. Nang nakita niya ang faith nitong mga taong ito, Thy sins are forgiven thee. Pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Okay? Yun po ang nangyari. At nang pinatawad na ang kasalanan nitong taong paralisado, dahil nag-exert ng effort na makarating doon, nang nakita pa lang ni Jesus ang kanilang pagpupursigi, tiyak na yung ebidensya na sila'y sincero. Yun ang ebidensya na hindi po nagdadalawang isip itong mga kaibigan at itong paralisado, na talagang desidido sila sa pagdulog sa Panginoon. Nananampalataya sila. Ano man ang sabihin ng Panginoon, naniniwala silang tama. At naniniwala silang dapat sundin. Kaya ang sabi ni Jesus, pinatawad na, Thy sins be forgiven thee. Pinatawad na. At kaakibat ng pagkasabi ng Panginoong Jesus, sabi, rise up and walk. Pinatawad ka, rise up and walk. Ano ang magandang punto po rito sa ng pinatawad, rise up and walk? Kaakibat po ng forgiveness. Kalakip ng forgiveness. Entitled ka upang gumaling sa iyong sakit. Integrated po. Dapat integrated ganun. Ayon po dito sa description, ayon sa pangyaring ito. Pag pinatawad ka, entitled ka sa kagalingan. Kaya nang pinatawad itong lalaking paralisado, Thy sin have forgiven thee, rise up and walk. Anong ginawa ng paralyzed? Sa harapan ng mga persecutor ng mga eskriba, mga doctor of law, tumayo ang paralisado at inimpaki ang kanyang higaan
Sapagat alangan namang iwanan niya yung higaan niya doon sa harapan ni Jesus nung pinagaling na siya. Inimpaki ang kanyang higaan. At ang sabi ng Panginoon, umuwi ka sa bahay mo. Pinatawad ka na, magaling ka na. Inimpaki ang higaan nitong paralyzed. At umuwi na nga ayon sa sinabi ng Panginoong Jesus. At namangha ang maraming tao sa makabalaghang o sa kababalaghan sa mga mahimalang pangyayaring ito na kanilang nasaksihan na ginawa ng Panginoong Jesus. Kaakibat po ng pagpapatawad ng Panginoon sa kasalanan, may kagalingan. Kapatid, kaibigan, kung mayroon ka pang mga kasalanan na para bang paralyzed ka sa harapan ni Jesus, alam mo yung kasalanan nakaka-paralyze sa iyong relationship sa Diyos. Sa iyong tamang kaugnayan sa Panginoon, ang kasalanan nakaka-paralyze. Liko ang iyong lakad kapag ikay may kasalanang hindi binibitiwan. Halimbawa, kung may karga-karga kang 2 sakong bigas o 2 sakong bato, mabigat yung 2 sakong bato, karga-karga mo sa balikat mo. Ang tanong ko sa iyo, tuwid ba ang paglakad mo? Tuwid ba ang tayo mo? Of course, hindi. Ang paglakad mo maaring susuray-suray ka dahil sa bigat ng karga-karga mo. Ang katawan mo sa halip na straight, baluktot sapagkat mabigat ang karga-karga mo, 2 sakong bato. Kung may dala kang 2 klaseng mabibigat na kasalanan, halimbawa, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Halimbawa, may bisyo kang hindi mo binibitiwan, nangangalunya ka, nag-adultery ka, nagnanakaw ka. At iba pa, sa dami ng kasalanan, ang tayo mo sa harapan ng Diyos, baluktot, baliko, sumisigisag ang lakad mo dahil mabigat ang karga mo. Subalit, nang ito'y iniwanan mo, pinagsisihan mo, isinuko mo na sa Panginoon, at alisin niya ng Panginoon, ang lakad mo magiging straight, magiging matuwid, magiging maayos. Pinatawad ka, iwanan mo na yung mga kasalanan mo. Pag pinatawad ka na sa kasalanan mo dahil humingi ka na ng tawad, iwanan mo lahat ng mga kasalanan alam mo, pagsisihan mo, isuko mo ng lahat sa Panginoon yan at magiging matuwid, diretso, maayos ang tayo mo sa harapan ng Diyos at magiging masaya ang buhay mo dahil wala ka ng mabigat na karga-karga sa buhay mo. Kaya sabi dyan, ang buhay mo ay magiging mapayapa, magiging magaan, magiging diretso, hindi na liko-liko. Sapagkat ang mga nagpabigat sa buhay mo ay iyon ang pinagsisihan, tinalikuran at iniwanan. Okay? Integrated sa pagsisisi sa kasalanan, iwanan mo ang kasalanan. Iba yung nagkumpisal ka lang. Pag nagkumpisal ka, para mga artista, naging honest sa publiko. Inaamin ko, nagkasala ako ganito. Inaamin ko, may relasyon kami ni ganito. Siyempre tao lamang. Yan ang mga confession. Pero hindi iniiwanan yung maling gawa. Tuloy-tuloy pa rin. Kaya minsan, daming mga may anak, wala namang asawa. Another nagkaanak, iba na namang may gawa. Pero confess ng confess. Pero hindi tinatalikuran. Ang tawag doon, fornicator, namumuhay sa fornication o namumuhay sa adultery. Ang sabi ng salita ng Diyos sa Galatians 5:19-20, saan patungo ang mga gumagawa ng ganong kasalanan? Doon sa impyerno. Hindi sa paghatol yan, mga kapatid, kundi pinapakita lang sa atin ng Panginoon yung magiging destiny kapag kaya hindi tumalikod sa kasalanan ang taong gumagawa ng kasalanan. Pero itong paralyzed, nang pinatawad, iniwanan niya ang kasalanan. Dahil kaakibat ng pagpapatawad ng Panginoon, iniwanan ang kasalanan at pinagaling. Pinagaling na siya physically. At sabi, nagpuri sa Panginoon. Hindi lang yung paralyzed. Siyempre yung mga friends. Alin pa, yung mga taong nakakita nito, nagpuri sa Panginoon. Nang gilalas na mangha at sabi, pinuri nila ang Diyos dahil sa kamanghamanghang pangyayari. At ang lugar na yon na pinagdausan ng himala, naging home of forgiveness. Pinatawad doon ang mayroong kasalanan, pinagaling doon ang mayroong sakit, nang si Jesus ay pumasok sa bahay na yaon na pinagdausan ng mahimalang pagpapagaling. Mga kapatid, kumusta ang bahay mo?
Mayroon bang puwang ang Panginoong Hesus sa bahay mo? Baka napakaganda sana ng bahay mo. Baka ang bahay mo ay napakamahal ng halaga dito sa lupa. Pero ang tanong, welcome ba dyan ang Panginoong Hesus? Si Lord Jesus ba ang head of the family sa tahanan mo? Kung hindi pa, sikapin mo, kapatid, kaibigan, na ang tahanan mo, si Jesus ang ulo, ang nangunguna. At ang tahanan mo ay maging home of forgiveness. Magbuo ka ng mga pag-aaral ng Biblia, pang-aaral sa bahay mo. May magsishare ng Word of God. Isishare ang pagsisisi sa kasalanan. At ang mga taong pupunta dyan, maintindihan ang paanyaya ng Diyos. Mag-i-explain tungkol sa kagandahan ng plano ng Diyos. Iimbitahan ang mga taong lumapit sa Panginoon Diyos. Iaalok na ang Panginoong Diyos ay makapangyarihan. Siya ay Panginoon na kaya magpatawad sa kasalanan. Kasalanang nagpapabigat sa iyong buhay, kasalanang sumisira sa iyong future, kasalanang sumisira sa iyong pamilya. Na pag naipangaral dyan sa tahanan mo, may mga in-invite ka mga tao tulad ng tahanan ito na binutas yung bubong. Na kapatid, binutas ang bubong ng bahay. Pero ang bahay na yun naging home of forgiveness. May mga pinatawad doon at mayroong gumaling doon sa bahay na yun. Nagkaroon ng divine and miraculous manifestation ng kapangyarihan ng Diyos doon sa bahay na yun. Doon sa home of forgiveness. Napakagandang bahay yun. Pagpapalain at pinagpala ang tahanan yon. Kahit binutas ang bubong, kayang i-restore ng Diyos. Baka hindi na yung yun basta bahay. Maaring ni-restore yun, na naging mas maganda pa, at naging tanyag ang bahay na yon. Nakilala ang bahay na yon sa buong lugar. Nasasabihin ng mga tao, doon sa bahay ni ganito, nakita namin, may pinagaling ang Panginoon sa mahimalang pamamaraan. Doon nangaral ang Panginoong Hesus. At kung pwedeng bisitahin sa panahon natin ngayon ang bahay na yun, kung buhay pa, maraming magdi-desire. Puntahan natin yung bahay na yun, na home of forgiveness. Tingnan natin kung anong klase, ano ang eksena doon, ano ang setting doon. Kung ikaw may-ari nun ngayon, magiging tourist destination ang bahay mo. Bakit? Naging home of forgiveness. Pwede rin mangyari ngayon yan sa bahay mo. Mag-invite ka ng maraming tao o hindi man marami, ilan-ilan pero tuloy-tuloy yan, laging mayroon. Maaalala ng mga tao kung saan sila nakadinig ng Ebanghelyo, kung kailan nila tanggap ang kapatawaran, at sa langit, tanyag na tanyag ang bahay mo. Na ang bahay mo ginawang tahanan ng Diyos, tahanan ng pagpapatawad sa kasalanan. Mga kapatid at kaibigan, huwag kayo mag-atubili. Ang sino mga nagpapasok, nagpatuloy ng lingkod ng Diyos para mangaral, ang pinatuloy niya ang Panginoong Hesus. Kung pinatuloy mo yan, ang Diyos, inirecord ka sa aklat ng buhay. Inirecord ka sa aklat ng magawa. Ang iyong mga ginawa ay hindi kukupas. Aalalahanin ka ng Panginoon sa iyong kabutihan, sa iyong performance, sa iyong ginawa. Tulad nitong tahanan na ito na tinanggap si Jesus sa bahay niya. Kaya nagkaroon ng makahimalang mga pangyayari. Manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa katapatan mo. Pagpalain mo ang lahat ng mga pamilya na mayroong tahanan, na ang tahanan namin, Panginoon, ang tahanan ng bawat pamilya ay maging home of forgiveness. Maraming tao makarinig ng Ebanghelyo sa mga tahanan yan at papatawarin sila sa kasalanan dahil nagsisi, tumalikod sa kasalanan ang mga tao na napangaralan ng Ebanghelyo ni Kristo. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga tahanang ito, ang tatay ng pamilya, ang nanay at ang bawat miyembro ng pamilya. I-bless mo at ingatan, gamitin mo para sa kaluwalhatian ng iyong banal na pangalan. Magkaroon ng kagalingan sa lugar na kung saan i-welcome ka, Panginoon. I-welcome ang iyong mga salita. So ngayon pa man, Panginoon, we declare healing and power of God sa mga tahanan ng mga taong nakikinig sa pangangaral ngayon. Pagpalain mo ang mga tahanan nila na sa kanilang mga puso mag-desire ng kapangyarihan ng Diyos, pagpapagaling sa may sakit.
at maraming tao makarinig ng Ebanghelyo ni Kristo, magsisisi sa kasalanan, at maraming tao ang makakapasok sa iyong kaharian, Panginoon. Dahil may mga tahanan na bukas para ikaw ay tanggapin, hayaan ang katuruan mo ay hayag doon sa kanyang tahanan, at hayaan ang bahay nila ay puntahan ng mga tao upang makarinig ng Ebanghelyo ni Kristo. Pagpalain niyo po silang lahat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you all, mga kapatid at kaibigan. And yung mga tatay ng tahanan na nais mag-aral ng Every Home for Christ, Be a Better Than, chat na po. Nilista namin kayo para sa once a week session para sa Be a Better Than. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And again, magkita tayo sa sunod na episode na patuloy po ang mga continuation sa series po ng ating pagtalakay about family. Si Lord ang magpala sa inyo at sa inyong pamilya and all your needs. Amen. God bless you all. Buwan na maranasan ang buhay na kasiyasiya, puno ng pag-asa at kapayapaan. Well, sinasabi ko sa iyo, tanggapin mo si Kristo sa buhay mo para maranasan mo ang kanyang mga pangako sa kanyang salita. So we have 3 guides. ABC of salvation. Letter A, admit that you are a sinner. Na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sa ating mga kasalanan na gawa. Letter B, believe that Jesus was died on the cross, and on the 3rd day He rose again to prove that He is the only Savior and the Messiah. And letter C, commit your life to Jesus. Commit your whole life, yung ngayon na meron ka at yung future na meron ka, i-commit natin kay Lord. So if you are willing to accept Jesus as Lord and your Savior of your life, I invite you to pray this prayer with me. Dalangin tayo. God our Father, I thank you for the life you have given me. Tinatanggap ko, Panginoon, na ako ay makasalanan. Inaamin ko na hindi ko kayang iligtas ang aking sarili sa anumang klaseng kaparaanan. Ako ay naniniwala na ang iyong anak na si Jesus, sa pamagitan ng iyong pagmamahal upang kami ay maligtas, ay pinadala mo. Siya ay nanamatay, ngunit muling nabuhay. Ito ay patunay na siya ang aming tagapagligtas. At sa oras na ito, we commit our life to you. Gamitin mo ang buhay na ito upang mas lalo, Panginoon, na mapapurihan ang iyong pangalan. Iparanas mo sa amin ang kapayapaan, ang kasagutan sa lahat ng aming mga pangangailangan, deepest needs of our hearts, Lord. May we find our purpose in you, Jesus. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. So, welcome sa bagong buhay na meron ka kay Kristo. God bless you all and have a good day. Good night.